ngayon guys. Ang aking ulam ay niluluto po ako ng pinakbit. Yan. Pinakbit po ang aking ulam guys. Kain po ako ngayon ng aking hapunan. At ang aking rice, brown rice. Yan. So, kararating lang galing sa trabaho. Nagluto agad. Nagugas na po ako ng aking kamay. Tapos na silang kumain mga kasama ko. Asawa ko kumakain nito. Pero yung anak ko, hindi. So, ako na lang ngayon ang natira. So, ang aking ulam ay pinakbit. Tarang! Kain tayo guys. Yan, yung ulam ko. Nakabili kasi ang hawak ko ng ng palaya at saka okra kanina. Kasi yung workplace niya malapit lang sa malapit sa Asian store. Kaya message ko siya na kung pwede pagkatapos ng trabaho niya punta siya sa sa Asian store kasi may-ari ng Asian store ay kaibigan ko. May mga gulay kasi siyang dumating na fresh na ampalaya, okra at saka malunggay. Kita ko. So, kaya tinix ko agad yung asawa ko na punta siya pagkatapos ng trabaho. Ito, nag-craving kasi ako sa pinakbit, kaya nagluto ako agad ng pinakbit. Namili ako ng yung ibang gulay, yung kalabasa, sitaw at saka talong. Yan, pinakbit na. Sarap. Sarap ng pinakbit. Buti na lang itong asawa ko na mautusan. Sabi niya, tingnan ko kasi kasi store ng kaibigan ko, siya mahirap parking. Sabi niya, tingnan ko kung may maparkingan doon kasi mahirap magparking doon. Kaya pagkatapos ng trabaho niya, hindi kasi mga ilang kilometer. Tumisis siya sa akin na maglakad daw siya papunta doon sa store kasi wala daw parking. Yung niya, yung car niya nakapark lang doon sa trabaho niya, sa workplace niya. So naglakad siya papunta doon sa store ng kaibigan ko. Naglakad daw siya kasi nahihirapan daw siyang makaparking doon. Ayaw kasi niyang doon sa parking kasi minsan kasi pag nagpapark ka tapos kahit sandali lang pag may mo lang yung signal light na ka lang, bawal, pwede kasi pag may control bayad ka ng penalty. Kaya naglakad na lang daw siya. Sabi ko,
Medyo malayo yun. So, ano lang daw. Malapit lang daw. Nautusan talaga itong asawa ko. Alam niya yung mga pagkain ko. Kaya, isa sila. Bumili ako ng 1 kilong ampalaya. Ang mahal pero okay lang. Hindi kasi palagi may stock. Tapos 1/2 na okra. Saka malunggay. Ito masarap yung malunggay sa sabaw. Yan. Kahit nasa ibang bansa tayo nakatira, at least makakain pa rin tayo ng Pinoy na pagkain, which is sinahanap-hanap talaga natin. Makakain na naman ng pinakbit. Nung bago ako dito, guys, nahihirapan talaga ako. Nga, pagdating ko, ano bang kainin ko? Naghanap talaga ako ng rice. Kasawa ko kasi hindi ko makain ng rice. Ano lang, potato. Sabi ko, hindi ako mabuhay ng ganyan na pagkain. Sanay ako na makain ng rice. Kaya hanap sa internet kung saan mga tindahan ng mga Asian store. Diyos ko Lord, ano bang pagkain mo ito? Pero masarap naman mga pagkain nila dito. Natutunan ko na din nilang pagkain nila. Pero maghanap talaga yung natin, yung mura natin ng mga pagkain na sanayan natin. Sila dito may potato, tapos may kunting gulay, tapos kunting karne. Yun ang pagkain nila. Pero yung kaumpisa, sabi ko, ay Diyos ko Lord, ano ba ito? Hindi ako mabuhay kung palaging ganitong pagkain. Hindi na lang asawa ko, very supportive. Napunta kami sa Christian store. Bumili ako ng maraming stock, rice, mga pansit, ganyan, mga pagkain na mga dumating kasi ako dito 2012 May. So magna 9 years na ako ngayong May. Yun, malamig pa kasi spring na siya pero malamig pa. Kaya every morning pagising, kape, tapos bread. Sabi ko, ay, hindi ako pwede, gusto ko kumain ng heavy na pagkain. So, itlog. At ano na lang klaseng luto na itlog. Tapos bread. Tapos may mga
Yung panglagay nila sa ano nila dito, bread, mga jam. Yung kulay ay yung Nutella. Yun. Pero, hanggang tumatagal, nalasanay na yun. Yeah. Pero, yung asawa ko hindi kumakain ng rice, pero pag magluluto ako ng mga pagkain ng Pinoy, tulad nito, kumakain siya, yung pinaglit. Pira lang sa ano sa tuyo. Ayat ka din ang kumain ng tuyo. Yung ampalaya, lagyan ko lang ng itlog. Kain siya. Inip. Pero rice, ayaw talaga nila ng rice. Hindi nasanay. Pero minsan kakain din siya. Pipilitin ko. Pero may nalagay siyang sauce. Pero kunti lang. Kutsara, 2 kutsara. Okay na. Sabi ko, nasanay ka kasi kung nasa Pinas tayo, ano lang doon? Rice, palaging rice. Sabi nga ng mama ko pag mabakasyon kami doon sa Pinas, sabi niya, bakit ayaw mo kumain ng rice? Na, chicken daw is enough, no rice. Bumili kasi kami ng ano ng lechon manok. Tapos kami kumakain ng rice with manok, lechon manok. Kasi lechon manok lang. Sabi ng mama ko, bakit ayaw mong kumain ng rice, Yuan? No rice. Chicken is enough. So yan guys. Pag nakapag-asawa ka ng ibang lahi, hindi talaga yung ano mo, yung kitchen. Kasi minsan, pero magluto ako ng ibigyan na pagkain, magluto din ako ng Pilipino na pagkain, dubling trabaho. Pero pag nagluluto ako ng bigyan na pagkain, kakain din naman ako. Pag nagluluto ako ng Pilipino na pagkain, Pinoy na pagkain, kain naman sila, pero hindi talaga ano. Kaya mas prefer ko na magluto talaga ng bigyan kasi yung anak ko mapili dito sa pagkain. Pag ayaw niya, ayaw talaga. Hindi ko pipilitin. Yan. So, tapos na guys. Ang okay. Tapos may ano ako dito. Papaya. Yan. Papaya. Kakainin ko to. Hindi pa ako kumain ng prutas. Ngayon after sa trabaho ko, pumunta ako diretso ng ng grocery kasi naubos na yung prutas ko. Naubos na yung prutas ko. Wala na trabaho kasi yung ano ko, snack ay prutas, either apple or saging. Yan yung snack sa trabaho. Yan. Ng ano yung tamis yan, sarap. So yan guys, tapos na ang aking dinner. Busog na sa aking pinakbet. Yan, pinakbet. So, bye-bye. Thank you for watching guys. Bye.